Gabi, tahimik ang buong bayan ng San Jose. Ang tanging naririnig mo lang ay ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang patak ng ulan sa mga yero ng bahay. Sa labas, tila walang kabagay-bagay na nangyayari. Pero sa loob ng isang madilim na silid sa Pension House Monte Carlo, may isang eksenang magpapatigil sa tibok ng puso mo. May 3 putok ng baril na umalingaw sa buong gusali. Unang putok, kasunod ang isang malakas na sigaw ng babae. Pangalawang putok, ang kalabit ng bakal at ang tunog na lumalabas na bala. At ang ikatlong putok, ang huling hininga ng isang matinding galit at paghihiganti. Kapag iisipin mo ang isang pulis, ang unang pumasok sa isip mo ay tagapagtanggol ng batas, proteksyon ng mamamayan at simbolo ng hustisya. Si Lando Barrido ay hindi ordinaryong pulis. Sa loob ng 20 taon sa serbisyo, kilala si Lando bilang isang tahimik, seryoso at disiplinadong alagad ng batas. Sa kanyang uniforme, wala ni isang dumi o tupi. Sa kanyang mukha, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng kanyang tsapa, may isang lalaking unti-unting kinakain ng matinding selos at galit. Sa kabilang dako naman ay ang kanyang asawa na si Jasmine Barrido. Si Jasmine ay isang pampublikong guro sa isang sikat na high school. Maganda, maayos, at minamahal ng kanyang mga estudyante at kapwa guro. Sa paningin ng lipunan, si Jasmine at si Lando ang perpektong mag-asawa. Ang pulis at ang guro, isang pangarap na pamilya sa pampublikong paningin. Ngunit sa likod ng mga nakasara na pinto ng kanilang bahay, may isang malamig na pader na naghihiwalay sa kanila. At sa gitna ng dalawang ito, papasok ang pangatlong tauhan sa ating kwento, si Alan Almoraz. Si Alan ay hindi lang basta kapitbahay o kakilala. Siya ay isang aktibong barangay kagawad sa kanilang lugar. Kilala, may impluwensya at may maayos na katayuan sa buhay. Si Alan ang lagi nakatayo sa harap ng entablado kapag may okasyon sa barangay. Ngunit sa ilalim ng kanyang magagandang pananalita at ngiti sa mga tao, may isang lihim siyang itinatago kasama ang asawa ng isang pulis. Ito ang kwento ng pagtataksil, pagmamanman at isang madugong pagwawakas. Paano nga ba ang isang lalaking nangakong magtatanggol sa batas ay naging mismong executioner ng sarili niyang galit? Paano naging pugad ng krimen ang isang simpleng silid sa hotel dahil sa pag-ibig na nagbago at naging lason? Magsimula tayo sa mga linggo bago mangyari ang madugong gabi. Ang buhay ng pamilya Barrido ay tila karaniwan lang. Araw-araw, maagang gumigising si Jasmine Barrido upang maghanda para sa kanyang pagtuturo. Si Lando Barrido naman ay madalas na panggabi ang duty sa istasyon ng pulisya. Dahil sa magkaibang schedule ng kanilang trabaho, bihira silang magkasabay sa pagkain o kahit sa simpleng usapan sa gabi. Sa simula, inakala ni Lando na likas lang ito sa kanilang mga propesyon. Ngunit ang coldness o pinalalamig na pagsasama ay hindi lang pala dahil sa napakahabang oras sa trabaho. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Ang cellphone ni Jasmine na dating nakalapag lang sa mesa tuwing kumakain sila ay biglang naging nakatago sa kanyang bulsa o nakataob na ang screen. Tuwing may magte-text sa kalagitnaan ng gabi, mabilis itong kukunin ni Jasmine at maglalakad patungo sa banyo para basahin. Bilang isang investigador at matagal na sa serbisyo bilang pulis, nakatatak na sa utak ni Lando ang pagiging obserbador. Hindi niya pinalampas sa mga pagbabagong ito sa galaw ng kanyang asawa. Isang gabi, habang nagpapahinga si Jasmine, sinubukan ni Lando na tignan ang telepono ng asawa. Ngunit nagulat siya nang makitang binalitan na ni Jasmine ang password nito. Doon na pumasok ang isang punyal ng hinala sa puso ni Lando. Ang hinala na ginagawang tanga ang isang alagad ng batas sa loob ng sarili niyang tahanan. Sa halip na direktang kumprontahin o tanungin si Jasmine, ginamit ni Lando ang kanyang pagsasanay bilang pulis.
Hindi siya nagpakita ng galit. Naging mas tahimik siya. Nagpanggap siyang walang alam habang dahan-dahang nag-iipon ng ebidensya. Dito na pumasok sa eksena ang pangalan ni Alan Almoraz. Si Alan, bilang barangay kagawad, ay madalas na bumibisita sa paaralan kung saan nagtuturo si Jasmine para sa mga proyekto ng barangay katulad ng brigada eskwela at youth programs. Sa panlabas na anyo, walang mali siya ang kanilang pagkikita. Ngunit sa likod ng mga pagpupulong na iyon, may panibagong ugnayan na palang nabubuo. Isang hapon, nakita ng isang kasamahang pulis ni Lando na nakasakay si Jasmine sa sasakyan ni Alan sa isang convenience store malayo sa kanilang barangay. Mabilis itong nakarating kay Lando. Hindi na lang ito basta usap-usapan o hinala. Para kay Lando Barido, ang bawat pahiwatig ay nagiging matibay na ebidensya. Ang gabi-gabing hindi pag-uwi ng maaga ni Jasmine, ang mga dahilan na may meeting sa school, at ang madalas na pagkawala ni Alan Almoraz sa mga barangay session sa kaparehong oras. Unti-unting nabubuo ang puzzle sa utak ni Lando. Ang lalaking dapat ay nagpapanatili ng kapayapaan sa bayan ay dahan-dahang nagiging isang taga-subaybay sa dilim, nag-aabang sa tamang pagkakataon upang mahuli ang dalawa sa aktong ginagawa ang kasalanan. Ang pagiging pulis ni Lando ay nagbigay sa kanya ng mga gamit at kakayahan na wala sa ordinaryong tao. Ginamit niya ang sarili niyang sasakyan, isang lumang pickup truck na hindi kapansin-pansin, upang sundan si Jasmine tuwing matatapos ang klase nito sa hapon. Ilang beses siyang nag-leave sa kanyang duty sa istasyon, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong karera niya bilang alagad ng batas. Ang kanyang dedikasyon sa trabaho ay napalitan ng dedikasyon sa pagmamanman sa sarili niyang asawa. Isang Biyernes ng hapon, sinundan ni Lando ang kotse ni Alan Almoraz. Nakita niyang huminto ito sa gilid ng highway malapit sa isang mall. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang taxi at bumaba mula rito si Jasmine. Mabilis na pumasok si Jasmine sa passenger seat ng kotse ni Alan. Habang nakatitig si Lando mula sa malayo, sa pamamagitan ng kanyang side mirror, naramdaman niya ang matinding init sa kanyang dibdib. Ang kanyang asawa, ang babaeng pinangakuan niya sa harap ng altar, ay masayang nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan sa ibang lalaki. Nagpatuloy ang pagsubaybay. Sinundan ni Lando ang sasakyan ni Alan patungo sa kalapit na bayan. Isang lugar kung saan walang gaanong nakakakilala sa kanila. Pumasok ang sasakyan sa may tago at pribadong pension house Monte Carlo, isang mumurahing hotel na madalas na may pinupuntahan ng mga magkasintahang gustong magtago. Nakita ni Lando kung paano inagaw ni Alan ang susi ng kwarto mula sa counter at kung paano dumiretso ang dalawa patungo sa room 408 sa ika-4 na palapag ng gusali. Sa mga sandaling iyon, hawak na ni Lando ang kanyang service firearm, isang 9mm pistol na nakasabit sa kanyang tagiliran. Ang tamang proseso ayon sa batas ay maghain ng kasong adultery sa korte. Iyon ang itinuro sa kanya sa Police Academy. Iyon ang dapat gawin ng isang responsableng alagad ng batas. Ngunit sa utak ni Lando Barido, ang batas ay tila walang silbi laban sa sakit na nararamdaman ng sarili niyang puso. Ang dangal ng kanyang pagkalalaki at ang kanyang uniforme ay nayurakan na ng isang barangay kagawad at ng sarili niyang misis. Naghintay si Lando sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot ng hotel sa loob ng halos 30 minuto. Ang bawat detik ng orasan ay tila isang bombang unti-unting sumasabog sa kanyang isip. Iniisip niya kung ano ang ginagawa ni na Jasmine at Alan sa loob ng room 408. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay nanginginig sa matinding galit. Dahan-dahan niyang inilabas sa magazine ng kanyang baril, kinaliski sa mga bala at ibinalik ito nang may malakas na tunog ng pagkasa. Handa na siyang umakyat, handa na siyang tapusin ang pagmamasid at simulan ang paghatol. Umakyat si Lando Barido sa hagdanan ng Pension House Monte Carlo.
Hindi siya nag-elevator upang hindi lumikha ng anumang tunog na makakapagbigay babala sa dalawa. Ang bawat hakbang niya sa semento ay mabigat, ngunit tahimik. Ang kanyang mukha, wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Nakarating siya sa ika-4 na palapag at dahan-dahang naglakad sa madilim na hallway patungo sa room 408. Tumigil siya sa harap ng pinto. Mula sa loob, naririnig niya ang mahihinang boses at tawanan ni Jasmine Barido at Alan Almoraz. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lando. Ginamit niya ang kanyang buong weight upang sipain ang pinto ng silid. Sa isang malakas sa pagbagsak ng kahoy, nabuksan ang pinto. Ang nakita niya sa loob ay ang kanyang pinakamatinding bangungot. Sina Jasmine at Alan, nahuli sa aktong walang kasuotan at nagulat sa kanyang pagdating. Napasigaw si Jasmine sa takot habang mabilis na kinuha ang kumot upang takpan ang sarili. Si Alan naman ay mabilis na tumayo mula sa kama. Nagulat at namutla nang makita ang galit na mukha ng pulis. "Lando, patawarin mo ko. Magpapaliwanag ako," ang sigaw ni Jasmine habang umiiyak. Ngunit si Lando Barido ay hindi na nakikinig sa anumang paliwanag. Inilabas niya ang kanyang 9mm na baril at itinutok ito sa dalawa. Ngunit hindi basta sumuko si Alan Almoraz. Alam niyang buhay niya ang nakataya dahil may kalakihan din ng katawan at sanay sa gulo sa barangay. Mabilis na dinaluhong ni Alan si Lando upang agawin ang baril. Nagkaroon ng matinding pagpumiglas sa loob ng makipot na silid. Nag-agawan sa baril sina Lando at Alan. Naipatumba nila ang mesa at ang lampara sa tabi ng kama. Sa gitna ng kanilang paglalaban, umalingaw-ngaw ang unang putok ng baril. Sumabog ang bala sa pader, ngunit hindi pa rin binitawan ni Alan ang kamay ni Lando. Nagmura si Lando sa matinding galit at ginamit ang kanyang siko upang patamaan sa mukha si Alan. Nawalan ng balanse si Alan at napamundag sa gilid ng kama. Sa pagkakataong iyon, wala nang habag na natitira sa puso ni Lando. Bago pa man makatayo ulit si Alan, itinutok ni Lando ang baril sa dibdib ng kagawad at pinutok ito ng 2 beses sa malapit na distansya. Bumagsak si Alan Almoraz sa sahig, naliligo sa sarili niyang dugo. Pagkatapos ay nanginginig na humarap si Lando sa kanyang asawang si Jasmine Barido na nakasiksik sa sulok ng silid, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga luha at pagmamakaawa ni Jasmine, itinutok ni Lando ang baril sa kanyang noo at pinalabas ang huling bala. Tahimik na bumagsak ang guro sa tabi ng kanyang kalaguyo. Ilang minuto lamang ang lumipas matapos sa mga putok ng baril. Ang mga empleyado ng Pension House Monte Carlo ay mabilis na tumawag sa lokal na istasyon ng pulisya. Ang mga pulis na responde sa lugar ay hindi akalain kung ano ang kanilang madatnan. Nang pumasok ang SOCO at ang duty officers sa room 408, naging napakataimtim ng buong paligid. Ang mga biktima sina Jasmine Barido at Alan Almoraz ay wala ng buhay at nakahandusay sa madugong sahig ng hotel room. Ngunit ang pinaka-nakakapangalabot na parte ng investigasyon ay ang nadatnan ng mga pulis sa mismong silid. Si Lando Barido ay hindi tumakas. Hindi siya nagtangkang magtago o tumakbo palayo sa krimen. Nakaupo lang si Lando sa isang upuan sa sulok ng silid. Hawak ang kanyang baril na wala ng bala. Nakatitig sa 2 bangkay na nasa kanyang harap. Ang kanyang mga kamay at uniforme ay puno ng dugo. Nanlapitan siya ng kanyang mga kapwa pulis, mga taong nakasama niya sa trabaho sa loob ng maraming taon. Wala siyang sinabing anumang salita. Dahan-dahan lang niyang ibinaba ang baril sa mesa at ibinigay ang kanyang mga kamay upang mapusasan. Sa pagsusuri ng SOCO sa crime scene, nakita ang mga malinaw na ebidensya ng matinding paglalaban. Ang mga galos at pasa sa katawan ni Alan Almoraz ay nagpapatunay na nagkaroon nga ng physically violent struggle bago siya binaril. Ang 3 basyo ng bala mula sa 9mm service firearm ni Lando ay nakuha sa sahig at pader ng silid. Ang autopsy report sa mga biktima ay nagpakita na si Alan ay nagtamo ng 2 gunshot wounds sa dibdib na agad na pumatay sa kanya.
habang si Jasmine naman ay nagtamo ng isang fatal wound sa ulo. Nang dalhin si Lando Barrido sa istasyon para sa interogasyon, nanatili siyang tahimik sa unang ilang oras. Hindi siya humingi ng abogado at hindi rin siya nagpakita ng anumang sisi sa kanyang mukha. Naging malamig ang kanyang mga sagot sa mga tanong ng mga investigador. Ayon sa kanyang opisyal na pahayag, ginawa niya iyon dahil sa matinding kawalan na respeto sa kanyang dangal at pagkatao. Ang kaso laban kay Lando ay mabilis na inihanda. Double murder at parricide na walang piyansa. Ang isang lalaking dating humuhuli ng mga kriminal ay nakapangaw na ngayon sa loob ng selda bilang isang murder suspect. Ang balita tungkol sa pagpatay kina Jasmine Barrido at Alan Almoraz ay mabilis na kumalat sa buong bayan at naging pambansang balita. Ang pamilya ng guro at ng barangay kagawad ay naglabas ng galit at nagdemanda ng mabilis na hustisya. Sa kabilang banda, ang komunidad ng mga alagad ng batas ay nabalot ng kahiyaan at kalungkutan dahil sa ginawa ng isa sa kanilang mga pinagkakatiwalaang miyembro. Ang kwento ni Lando Barrido, Jasmine Barrido at Alan Almoraz ay isang paalala kung paano ang galit at pagtataksil ay pwedeng magwasak ng buhay sa loob lamang ng ilang segundo. Sa isang iglap, 3 pamilya ang nasira, 2 buhay ang nawala sa pinakagimbal na paraan, at sa isang buhay na habang buhay na mabubulok sa loob ng bilangguan nandahil sa galit na hindi napigilan. Si Jasmine Barrido ay isang tinitingalang guro na may magandang kinabukasan sana sa larangan ng edukasyon. Si Alan Almoraz ay isang pinunong may kakayahang tumulong sa kanyang komunidad bilang barangay kagawad. Ngunit ang kanilang maling desisyon na pumasok sa isang lihim at immoral na ugnayan ay nagdala ng panganib sa kanilang mga buhay. Hindi ito pagtatanggol sa ginawang krimen ni Lando, ngunit sa mundo ng true crime, ang bawat aksyon ay may katapat na reaksyon na minsan na hindi natin kayang tansyahin ang tindi. Para naman kay Lando Barrido, ang kanyang mga taon sa serbisyo bilang isang tapat na pulis ay naglaho na parang bula. Ang tsapa na dating simbolo ng kanyang karangalan ay pinalitan ng rehas ng kulungan. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa investigasyon at ang kanyang armas hindi upang ipagtanggol ang katarungan, kundi upang maghiganti. Sa huli, walang nanalo sa trahedyang ito. Ang Pension House Monte Carlo Room 408 ay mananatiling isang piping saksi sa kung ano ang kayang gawin ng isang taong nawalan ng bait dahil sa matinding selos at galit. Kapag tinitignan natin ang mga ganitong uri ng kaso, nagiiwan ito ng isang malalim na tanong sa ating mga kaisipan. Hanggang saan ang kaya mong kontrolin kapag ang taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buhay mo ay ang taong mismong magtataksil sa iyo? Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pulis na nambaril ng kanyang asawa at sa kabit nito. Ito ay isang aral tungkol sa kahalagahan ng komunikasyon, katapatan at ang kakayahang kontrolin ang sariling emosyon bago tayo kainin ng dilim na nagtatago sa ating mga puso. Ito ang totoong mukha ng krimen sa ating lilipunan. Hindi lang ito nangyayari sa mga pelikula o sa mga kwentong gawa-gawa lang. Nangyayari ito sa mga totoong tao, sa mga totoong bayan at sa mga totoong kwarto na minsan ay nagiging huling destinasyon ng buhay ng isang tao. Ano ang masasabi ninyo sa ginawa ni Lando Barrido? Makatarungan ba ang kanyang galit bilang isang asawa? O isa lamang siyang halimaw na dapat mabulok sa bilangguan? Ikomento ang inyong mga saloobin sa ibaba. Siguraduhin mag-subscribe para sa marami pang totoong kwento ng krimen dito sa ating channel.